Papunta na tayo ngayon sa pagre-register natin ng registration ng Cordillera. So, doon din naman nagre-registration ng Philippine Loop. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan para makapag-register kayo. Ano? Dito ka na? Dito na bagong bahay mo. Ikaw na bahala magpangalan dyan. Para sa'yo talaga to? Oh? Sumasama agad ah. Oh? Sumasama agad ah. Sumasama ka na agad. Kilala mo na ha? Ayan ang mami shy mo oh. Ang tawag ka dong bili. Oh! Naiiyak naman ako. Sumama agad. Ang ganang loob niya kay Shai. Bro, larga na ako. Oo, sige. Oo naman, wala yun. Ma'am, Shai. Oh, wag nang iiyak ha. Wag nang iiyak ha. Asan? Tulog. Paano nga muna? Papaalam na ako. Sarap ng tulog mo. Ano? Napaihi ka na dyan? Paano? Dyan ka na ha? Laging pasasayahin si Ma'am Shai ha? Oh, sige, bye-bye. Ay, salamat din. Okay, karga na tayo at mayroon pa tayong lalakarin. Ano bro? Sige, sige. Ang gaan sa loob na yung pinagbigyan ng alaga ko, naging masaya. Sana ay tapos na ang mga malungkot na araw mo, Ma'am Shai. And ngayon, sana ay araw-araw ka nang mapapasaya ni Puti. At hindi ko alam kung ano ipapangalan mo sa kanya, pero ikaw nang bahala. Basta ang mahalaga, masaya kayo sa kanya. Ay nako, traffic pala dito. Papunta na tayo ngayon sa pagre-register natin ng registration ng Cordillera. So doon din naman nagre-registration ng Philippine Loop. So ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan para makapag-register kayo. Bermeo Street. Dito na tayo. Mukhang uulan pa ata. 1 Bermeo Residence. Dito yung kung saan kayo magre-register ng Philippine Loop at ng Cordillera. Dati, ang Cordillera Adventure Tour ay doon lang sa may Baguio nagre-register. Ngayon pwede na rin dito. Hanapin nyo lang si Sir Dar. Makati to ha. Dito na tayo. Magre-register na tayo. Cordillera Adventure Tour Level 1. Tao po. Magandang tanghali po. Yung si Sir Dar. Si Sir Dar nga pala yung kakasapin nyo dito pagka magre-register kayo. Philippine Loop or Cordillera? Sir, Cordillera Level 1. So sa pagre-register ng Cordillera ay kailangan nyo ng Xerox copy ng inyong ORCR at saka ng driver's license. Tama, sir, no? Oo. Pero pagka Philippine Loop, ang kailangan nyo ay picture ng inyong motor na harap at likod ba? Harap at likod. Tapos, driver's license. Driver's license. At saka ORCR. So, ang nadagdag lang, pag Philippine Loop ang i-register nyo, ay yung picture ng motor na gagamitin ninyo. Yung harap at likod. So, ito na yung ating ORCR at kopya ng driver's license. Tapos, syempre, katulad ng Philippine Loop, meron kayong pipila pa na Cordillera Adventure Tour. Pangalan, date of birth, and kung ano pa yung mga nakalagay dito. So, sa Cordillera Adventure Tour, may 5 level. Dati, 4 lang yung level niya. So, level 1, 2, 3, 4, 5. So, dito sa registration form, pipiliin nyo kung anong level na kayo. So, hindi kayo pwedeng umangat ng level 2 kung di pa kayo nakakapag-level 1. And same as the higher level, hindi kayo pwedeng pumunta sa higher level hanggat di nyo nagagawa yung lower level. Kung magti-3 kayo, dapat nagawa nyo na yung 1 at saka 2. Kumbaga, stage by stage, saka nyo pwedeng tirahin yung pinaka level 5. Tanong ko, sir, halimbawa, ang ORCR, yung motor, hindi sa kanya nakapangalan, okay lang. Okay lang yun. Okay. Pero syempre, driver's license, sa'yo yun. Alam nga naman sa iba nakapangalan. So, may nakasulat dito kung anong blood type nyo. So, yung blood type, meron naman kayo sa driver's license na nakalagay doon. So, tingnan nyo na lang. Pero sa akin, dahil yung helmet natin na Axor, merong sticker, nakalagay ka agad, alam na natin, matatanda na agad, B-, baga negative B. Pagkatapos ng level 1, date, yung pagka-finish, dito rin kukunin yung mismong kit. Okay. Kung halimbawa, doon naman sa Baguio nag-register, doon kukunin. Doon din. Okay. Pwede mo naman yung kung matapos mo level 1, pwede mo nakunin kung may stock sila ron. Okay. Pag wala pang plate number, ano na lang? Mobile vehicle, MB file, So, tapos na natin fill upan. Yung OR number, si Sir Dar na daw yung mag-fill up. And ang registration fee nga pala, sir, ay 2,000. 2,000 pesos. Sa Philippine Loop,
3-4. Ang kaibahan lang ng dalawa, sa Philippine Loop, meron na siyang kasamang dalawang t-shirt at saka dalawang sticker, isang passport at meron na rin insurance. Tama, ayun. So sa Cordillera wala kasing insurance na kasama. Tsaka yung t-shirt na makukuha nyo or yung kit is after nyong magawa yung Cordillera. Kaya dapat kailangan matapos natin. So ito yung passport na gagamitin natin and lalagyan natin syempre pangalan, vehicle, kung anong gamit nating motor. At dito makikita nyo level 1, level 2, level 3, hanggang level 3 pa lang yun nandito. Kasi iba yung sa level 4 at saka level 5, which is pinakamatindi yun. Pero gagawin natin syempre yung makakaya natin para marating natin yung level na yun. So, ang first checkpoint natin, nakalagay dito, it's yung pinagre-registeran sa Baguio, which is Ritz Legarda. View Deck, Ambuklao Dam, 3rd Petron, Aritao. Itong nakalagay na ATD, ibig sabihin yan is nakalagay dito, any tourist destination. Basta nandun na kayo sa parting Banawe, kung halimbawa sa arch ng Banawe o Banawe Rice Terraces, doon kayo magpipicture. And ililista nyo syempre kung anong day riding day number yon, and odometer reading. Yun yung pinakabasahan nila sa mga checkpoint. And St. Mary's Christian Church, Sagada, Hotel Garden Breeze, next Petron Tagudin Mina, ATD, at any tourist destination ulit sa La Union at saka sa Baguio. Sa Baguio, ang dami naman tourist destination eh. So, sa La Union, marami din naman. So, sa Baguio, kalimitan, syempre, Borham Park, Mines View Park, madami naman tayong mapupuntahan dyan para masabi na nagpunta tayo ng Baguio. After nito, sir, etong sa Baguio, diretso na ulit dito. May stock sila, pwede mo na makuha. Pero dito na. Ay, dito, dadaan na rin naman ako eh. Pero, yung sa riding day number 1, pag-start na ng Ritz Lagarda, doon ang unang checkpoint. Okay. So, doon tayo mag-start sa Baguio. Pero nasa inyo, kung halimbawa gusto nyo rin naman na doon na talaga kayo pumunta para mag-register, okay lang din naman. Pero minsan kasi, ang sabi nga ni Sir Dar, minsan wala silang stock doon ng finisher kit. Pero pwede rin nyo naman kunin dito sa mismong registration sa Makati. Kung wala kayong cash, pwede sir ng GCash. Pwede. Yun, GCash kasi GCash tayo ngayon. Wala tayong cash eh. So sir, dito sa Cordillera sir, ang tanong ko, eto kahit gaano katagal tapusin or meron din siyang parang katulad ng Philippine Loop na hanggang 30 riding days lang. Pero ang sabi kasi sa akin ng mga nakagawa na ng Cordillera, kahit gaano mo katagal tapusin, nasa iyo naman kasi kung halimbawa titigil ka ng Banawe, mag-i-stay ka, pwede naman or mag-i-stay ka sa iba pang ano ng Cordillera. Pwede no. Basta ilalagay niyo lang kung anong riding day number, doon yung sa passport, yung kung anong araw nyo tinira yung mismong checkpoint. Bayad na tayo ng ating Cordillera registration. Sir, patingin na lang ha. So sa Cordillera, ang basehan dito nila ngayon is kung ilang curve. Hindi katulad ng sa Philippine Loop is kilometer ng Odo. Ay yung pinaka dito kasi, yung kalsada na dadaanan natin na sobrang bankingan, sobrang dami ng curves. So nakalagay dyan, level 1, 4,816 curves. Level 2, 8,747 curves. At level 3, 11,542 curves. Tingnan natin kung kaya mo bang magbababanking pa sa ganong karaming kurbadahan ng kalsada. Pero sa level 4 at level 5, although mababa na yung bilang ng curves, pero doon kayo magugulat sa mga dadaanan nyo. As in talagang grabing adventure ang madadaanan nyo. Meron dong mga dadaanan na talagang hindi pa gawa ng kalsada. Ano sir? Mga ganon. Kasi minapanood ako yung mga unang gumawa ng level 5, meron doon tawid ilog. As in, isasakay mo yung motor mo sa bangka or sa balsa. Meron pang itatawid daw, sabi ni Sir Dar, yung motor mo sa hanging bridge. As in, yung hanging bridge, sakto lang yung motor. As in, hindi pwede kayong may kasalubong. And minsan, ang ano pa doon, dapat isa-isa lang, no, Sir? Kasi ang ano doon, baka yumugyog. Oo. Ayan, Sir, maraming salamat pala sa pag-asikaso sa aking registration. Ayan, si Sir Dar, ang hahanapin nyo kapag pupunta kayo dito sa Makati para mag-register. And pwede rin naman kayo mag-register kung malayo kayo. Pwede kayo mag-register through online or Facebook. Sali lang sila sir, sa Facebook group, no? Cordillera at saka ng Philippine Loop Adventure. Kay Miss Jacqueline na po. Ano? Ayan. Maraming salamat, sir, ha? Time check, 1:24 PM. Maaga pa naman pala. Ang problema lang natin, baka abutan tayo ng ulan o biglang dumilim. Yun. Thank you kay Sir Dar. O baka may mga katanungan pa kayo about sa Cordillera at saka sa Philippine Loop, mag-comment lang kayo. Papunta ng Timbotchog ay 16 kilometers, 39 minutes. So, ang daan natin ito ay dito sa may Mall of Asia. Doon sa mismong dinaanan din natin nung papunta tayo ng Imus, which is sa Luneta. Alam ko may magtatanong dyan
na kung hanggang kailan yung validation upon registration ng Cordillera at saka ng Philippine Loop. So 1 year po yung validation. So dapat in 1 year magawa mo ng tapusin yung Philippine Loop or Cordillera na ni-register mo kung anong level sa oras na nag-register ka na. Pwede ka naman kasi mag-advance registration tapos iplano mo na lang kung kailan ka magte-take off. Doon sa mga malalayo tulad ng Mindanao, Visayas at gustong mag-registration at kung saan kayo mag-uumpisa dyan sa lugar ninyo ng Philippine Loop, makapag-ordinate lang kayo kay Ma'am Jackie Ables ng Philippine Loop Adventure Tour para maasikaso kayo sa registration nyo at kung paano nyo makukuha yung inyong kit. Sa Cordillera naman, syempre, kailangan pupunta ka dito kasi dito yung Cordillera sa mismong Luzon kung taga Visayas ka and Mindanao. So meron ding Mindanao Loop Adventure na parang yun naman yung Cordillera Adventure Tour dun sa mismong Mindanao. Hindi naman siya associate dito sa ATPI. Pumapatak na yung ulan. Pumapatak. Kailangan ko muna ayusin yung gamit ko. Ayun nga, umuulan na. Tinago ko na yung wireless mic ko. Ang problema ko, ako lang yung mababasa. Kasi yung aking kapote, nilagay ko dun sa top box bag. Kasi nung ginamit ko ng Philippine Loop yun, nababasa yung loob. Para hindi mabasa yung loob, tinakpan ko na. Mas okay nang ako lang yung mabasa kaysa mabasa lahat ng gamit na dala ko. Ang sumpa! Di pa nag-uumpisa ang Cordillera! Ang sumpa! Ang sumpa! Di na nawala! Cuneta Park, kilometer 0. Woo! Di na nawala yung sumpang to. Grabe, basang-basa na ito. Basa! Basang-basa! Nasubukan kagad yung helmet tingnan nyo, ito ang gamit ng Pinlock Anti-Fog. Kita nyo yung moist, nasa tabi lang hindi siya gumigit na Kaya kahit hindi ako mag-angat ng visor, kita ko pa rin yung daan. Tingnan nga natin yung belt bag version 3 kung basa ang loob. Ito, basang-basa mukhang hindi naman nabasa. Etong sa mismong main pocket, hindi naman siya nabasa. May mga plastic naman tong sticker Mukhang wala namang nabasa. First time napasabak agad ng ng ulan So kanina, kung nagtataka kayo kung bakit di ko kasama si Lazadik sa pagre-register sa Cordillera, ang plano kasi ay dapat magre-register kami parehas. Pero dahil sa budget problem, minabuti na ni Lazadik na hindi na lang siya mag-register. Kasi budget din yung 2,000, di ba? So ako, talaga nakaplano na sa akin na mag-register. Na sa ganun, pagkatapos, meron ako makukuha na katibayan na natapos ko yung level 1 ng Cordillera. Inumpasahan agad Wala ka na bang ginagawa? Wala nga kanina pa ako sa cellphone. Pero okay pa naman panggilid ko. Si Boy si Boy Belt na laging putol Kaya kailangan tingnan. Tapos, sabi yung backplate papantan din daw. Sabi ni Patrick, yun yung nagkokos ng bola. Laging nagkakaroon ng kanto. Tapos, ayan, clutch lining okay pa naman yan Yung bell, papalitan. Papalitan? Oo, yung yung bago ng speed tuner. Yun ang ipapalit. Oo, yung bago ng speed tuner yung ipapalit dito. Alam ko, lightened na yun Mas magaan na clutch bell. Anong may dudulot sa akin pag gumaan yung clutch bell? Mas maganda yun sa arangkada. Arangkada? Sige, malalaman natin yan. Papalitan Speed tuner naman kasi din tong aking mga set ng CVT na yan. So, di ba nung ginamit ko yung inner visor ng ating helmet, ang una ko na po na sa kanya para may grado. So, ang pakiramdam ko para akong nahihilo. So, eto palang inner visor na to ay merong UV protection. Ngayon ko lang napansin at nakita. Ayan So meaning nun ay meron siyang parang tinted na nilalagay sa mga kotse na kapag una mo lang siyang nagamit, hindi pa sanay yung mata natin. So kailangan ko sanayin yung mata ko dito. And sa ganon, pagka sobrang tirik yung araw, hindi ako nasisilaw. Ang hirap kasi pipikit-pikit ako Kaya pala kakaiba yung mismong pagka-smoke niya Kung makikita nyo, hindi siya transparent, hindi mo makikita yung sa loob. Yung sa dati ko kasing helmet, pagka ginamit mo yung inner visor na smoke, kita pa rin naman yung mata Ito hindi Ang itim Walang yung change oil yan. So yung nakaraan natin ay 62,343.1. Yung odometer reading ngayon 64,178.1. So pumapatak na 1,835 kilometers, which is para kay Beastie, napakabata pa niyan. 7,000 pinakamataas yan bago ako nag-change oil ng Philippine Loop. Dumating na yung bell na ipapalit. Clutch bell, ito, lightened na to. Tingnan nyo yung design niya, iba compare dun sa stock natin. So, dahil malalaki ang butas, ibig sabihin, nabawasan ng bakal to.
Eh, naka-groove na din siya. Ayan, Pino yung groove niya. Speed tuner yung gamit natin, ha. Tingnan natin yung sinasabi ni Kambal kung meron dagdag sa arangkada. Hinihintay na lang namin yung backplate, yung kapalit nito. Kasi ito yung nagkokos ng mabilisang pagkaupod ng aking mga flyball. Nakatulog na ako, Time check, 6:33. At iniintay kasi namin yung yung in-order na backplate. Tapos habang kine-check ko yung sa aking sa Shopee, dumating na din pala yung order ko ngayong araw na to. Yung hard plastic na top box na parang alloy top box. So ngayon, kailangan kong palitan yung top box na dala ko ngayon. Uuwi ako ng bahay. Pagka uwi, babalik rin tayo. Yung kaninang basang-basa, etong suot kong damit. Ngayon tuyo na kagad, Ang bilis matuyo nitong Druid project na binigay sa akin. Yung ting Immortal Belt Bag na version 3 ko. Tuyo na rin kagad. Ayan na yung order natin. Yun. Sir, saan pa galing yan? Tagig. Grabe, layo, At buti, hindi na umulan. So, ito yung backplate na hiniintay-intay natin. Original backplate. So, kailangan talaga original. Nang sa ganon, hindi nakakasira ng ating flyball. Nag-aalala kasi ito si Patrick na baka pagdating ko ng Cordillera, magkaroon pa ako ng problema. Mabuti na yung sigurado, kaya talagang inintay na namin to. Ano? Salamat. Thank you. Kita-kits na lang ulit. Pagbaba ulit ng bundok. Mamumundok muna ako. At ako yun, anong oras na? 7:23. Okay na. Na-maintenance na si Beastie. Na-change oil na. At nalinis na rin yung panggilid. Tingnan ko nga anong pakiramdam. Oh, maganda. Maganda yung pinalit natin, Bel, Oh, in-adjust na rin yung preno ko dito sa likod. Hindi na siya gaanong malalim pigain. So, last preparation tayo. Yung top box na lang talaga. Kailangan muna nating umuwi ng bahay. Pero dito na muna ako sa Antipolo tutulog. Kinabukasan na ako dadiretso ng bahay. Tapos balik na ulit tayo para makadiretso na tayo ng Cordillera.